Good morning, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga sa aking channel at welcome again sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Kahapon ng umaga natapos natin ang aklat ni Job. Ang ngayon naman ay ang babasahin natin ay ang Psalm or mga awit. Sabi dito sa panimula, ang aklat ng mga awit ay himinaryo at aklat panalangin ng Biblia. Ito ay sinulat ng iba't ibang manunulat sa loob ng mahabang panahon. Ang mga awit at mga panalangin ito ay tinipon at ginamit ng bansang Israel sa kanilang pagsamba hanggang sa isama ang mga ito sa kasulatan. Yung awit o panalangin ng pampersonal o sa pambansa, yung paghingi ng tulong. Marami sa mga awit na ito ay pinaniniwalaang kinatha at inawit ni Haring David mula sa iba't ibang panahon ng kanyang buhay. May mga pagkakataon na nakasaad sa mga awit na ito ang mga ginamit at instrumento at pamamaraan na pag-awit. Ginamit ni Jesus ang mga awit, binanggit ng mga sumulat ng mga aklat sa Bagong Tipan at naging mahalagang aklat para sa pananambahan ng mga Kristiyano buhat sa simula. So, 'di ba? Yan nga, nandiyan yung ang tunay na kagalakan, yung mga pamagat ito sa chapter 1, nandiyan sa chapter 2, ang haring pinili ni Yahweh, nandiyan. Tapos may nabanggit dito sa chapter 2 verse 7, pinahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Sinabi ng ating Panginoon yun. Sa chapter 2 verse 7, sabi naman dito sa verse 11 ng chapter 2 pa rin, paglingkuran ninyo si Yahweh ng may takot at paggalang sa paanan ng kanyang anak, yumukod kayo magparangal. Baka magalit siya at bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. Sabi sa verse 11, Tapos pamagat nitong chapter 3 ay panalangin sa umaga. Tapos ito basahin natin yung basahin natin itong 3. O Yahweh, napakarami mong kaaway. O Yahweh, napakarami pong kaaway na sa akin ay kumakalaban. Ang lagi nilang pinag-uusapan, ako raw, o Diyos, ay di mo tutulungan, sabing ganyan. Ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang. Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong. Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Ako'y nakakatulog at nagigising buong gabi. Si Yahweh ang tumitingin. Sa maraming kalabay di ako matatakot. Magsipag-abang man sila sa aking palibot. Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako. Parusahan lahat ang mga kaaway ko, kapangyarihan nila iyong igupo. Si Yahweh ang magbibigay ng tagumpay. Pagpalain mo nawa ang iyong bayan. Sabi sa chapter 4, sagutin mo po ang aking pagtawag, O Diyos na aking kalasag. Sa kagipitan ko ako'y iyong tulungan. Kaawan mo ako ngayon, dalangin ko'y pakinggan. Kayong mga tao, hanggang kailan ninyo ako hahamakin? Ang walang kabuluhan at kasinungalingan, hanggang kailan ninyo iibigin, sabing ganyan. Dapat ninyong malaman, itinalaga ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumawag ako sa kanya, siya'y makikinig. Huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit. Yung galit, huwag daw hayaan magkasala. Dahil di ba pagka tayo nagagalit
kung ano-ano yung ating nasasabi, kung ano-ano yung ating nagagawa, di ba? Nagkakasala tayo na nagkakasala. Kaya wag po natin pairalin yung ating galit, ano. Sabi pa dito, nararapat na handog inyong ialay, pagtitiwala ninyo'y kay Yahweh ibigay. Tanong ng marami, sinong tutulong sa atin? Ikaw o Yahweh ang totoong mahabagin. Puso ko'y iyong pinuno ng lubos na kagalakan higit pa sa pagkain at alak na inumin. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Di ba? Kung tayo mananalangin at ibibigay natin sa Lord na tayo matutulog na, panalangin natin na maging maayos ang ating pagtulog at ligtas ang ating pagtulog, hindi niya tayo pababayaan. Tapos nandiyan ang chapter 5, panalangin upang tulungan ng Diyos. May nabanggit dito sa chapter 5 verse 11, ngunit ang humihingi ng tulong sa iyo ay masisiyahan. Ingatan mo ang mga sa iyo ay nagmamahal upang magpatuloy silang ikay papurihan. Pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid. At gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Sa pamagat sa chapter 6, panalangin sa panahon ng bagabag. Ganyan. 7, panalangin upang matamo ang katarungan, Tapos chapter 8, kaluwalhatian ng Diyos ay dignidad ng tao. Ulitin ko lang, pamagat ng chapter 8, kaluwalhatian ng Diyos at dignidad ng tao. Basahin natin. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila, iyong papuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata't bagong silang, ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na ang mga mababangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikhang nasa karagatan, O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Yun ang hanggang chapter 8, basahin ko lang yung dito, sa chapter 1 ulit. Sabi dito sa verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga humukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sabi sa verse 1, chapter 1. Chapter 2, verse 7, ipapahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh. Ikaw ang aking anak, sabi ng Diyos. Mula ngayon, ako na ang iyong ama. Sinasabi niya yun sa atin. Verse 11 ng chapter 2. Paglingkuran ninyo si Yahweh ng may takot at paggalang sa paanan ng kanyang anak na ating Panginoong si Jesus. Yumukod kayo, magparangal. Baka magalit siya at bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. Chapter 4 verse
4 hanggang 8, huwag hayaan magkasalan ka ng dahil sa galit, no? Huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit. Sa iyong silid, pag-isipay ikaya manahimik, nararapat na handog iyong ialay, pagtitiwala ninyo'y kay Yahweh ibigay. Tanong ng marami, sinong tutulong sa akin? Ikaw o Yahweh ang totoong mahabagin. Puso ko'y iyong pinuno ng lubos na kagalakan higit pa sa pagkain at alak na inumin. Verse 8, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing pagkat ikaw, Yahweh ang nag-iingat sa akin. Chapter 5, verse 11, ngunit ang humihingi ng tulong sa iyo ay nasisiyahan at lagi silang aawit ng may kagalakan. Iingatan mo ang mga sa iyo'y nagmamahal upang magpatuloy silang ikay papurihan. Verse 12, pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Sinabi dito, pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid, yung mga taong sumusunod sa Kanya, no? At gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Pinoprotektahan ng Diyos tayong mga tao, no, ng Kanyang pag-ibig. Tapos tapos yung binasa natin kanina, yung chapter 8, yun yung last, ano. So bukas ulit 9 ng awit or psalm. So yun nga, no. Ito yung mga awit at panalangin ni Haring David na kanyang isinulat, ano. Maganda yung sinabi dito, di ba? Pinapahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Siya ang lumikha sa atin, ano. Pero sa tingin nyo ba, kung tayo patuloy nagagawa ng masama at hindi tayo susunod sa Kanya, tatawagin ba niya tayong anak? At sasabihin ba niyang ako ang inyong ama? Di ba hindi? So, yun nga, magpatuloy tayong gumawa ng kabutihan, sumunod sa ating Diyos, at patuloy tayo magtiwala sa Kanya, manalangin, no, upang ang pag-ibig niya ang ating maging kalasag, ano, ang protection ng kanyang pag-ibig ang magiging protection natin habang tayo nabubuhay, kapag patuloy tayong nananalangin at titiwala at sumusunod sa Kanya. Ang pagmamahal niya sa atin ay laging nandyan, di ba? Mahabagin ng ating Diyos. Sa ating mga pagkakasala, tayo'y patatawarin niya. Ibinigay nga niya ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak para sa atin, na para sa ating kapatawaran sa ating mga kasalanan, di ba? Ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin lahat, para sa ating makasalanan. Ganon niya tayo kamahal. Kaya dapat magpatuloy tayong magmahal sa Diyos, magtiwala sa Diyos, manalangin, at magpasalamat sa lahat ng biyayang kanyang ipinagkaloob simula nang tayo ipinanganak. Binigyan niya tayo ng buhay. Buhay na maayos, di ba? Hanggang ngayon malakas tayong lahat. Meron tayong pagkain sa ating hapagkainan. Di ba, sa nangyayaring ito sa atin, nandito pa rin tayo, nagbabasa ng kanyang salita, nakikinig ng kanyang salita, nananalangin oras-oras, nagpapasalamat. Kaya patuloy natin siyang purihin at pasalamatan. Samahan niyo ulit ako sa ating panalangin ngayong umagang ito. Magsiyuko po tayo. Ihanda natin ang ating puso sa pakikipag-usap na naman sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, O God. Lord God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay buhay sa aming lahat. Nagbigay ng kung anong meron kami simula noon hanggang ngayon. Gumawa ng langit at lupa, O God. At lahat ng bagay na narito sa mundo. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong kabutihan sa lahat ng tao. Sa kabila ng napakarami naming kasalanan, Lord, kami pa rin po ay pinapakinggan niyo.
minamahal at pinapatawad, O Diyos. Salamat po sa iyong kabutihan, O God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. O Lord God, nawa linisin mo ang aming mga puso't isipan upang makagawa lamang ng kabutihan para sa inyo at sa aming kapwa, upang magpatuloy kami sa aming pagbabasa at paglapit sa iyo, O God. Pakalinisin mo ang bawat isa sa amin, 10 ng aming mga mahal sa buhay, Lord, aming mga pastors, bishop, aming presidente Duterte, O God. Pababa, O Lord, hanggang sa aming mayors, ang aming mayora, O God, ang mga scientist, doktor, nurse, Father God, pulis, sundalo, O God, mga barangay captain, O God, barangay tanod, frontliners, O Father God. Ingatan mo po silang lahat at bigyan ng sapat na kalakasan. Proteksyonan mo po sila ng makapangyarihan mong pag-ibig, O Diyos. Kami lahat na taong inyong ginawa upang maging safe kami araw-araw saan man kami pupunta, O God, upang maligtas kami sa anumang klase ng kapahamakan at gawa ng kaaway. Proteksyonan mo po ang lahat ng taong inyong ginawa, O God, ng iyong makapangyarihang pag-ibig. Lord, ilayo mo po kami lahat sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, lalong-lalo na Lord sa gawa ng kaaway, O God. Iligtas mo kami lahat, O God, lahat ng taong inyong ginawa. Lord, nananalangin po ako. Lord, nanawa, Lord, magkaisa ang buong mundo. Ang lahat ng tao, ang lahat ng presidente, Lord, magkasundo sa buong mundo, O God. Magkaisang gumawa ng kabutihan. Magkaisa na lumapit sa iyo at magtiwala sa iyo at humingi ng tulong sa iyo, O God. Sa iyo lamang, Lord, hihingi ng tulong ang lahat ng tao. Dahil ikaw lamang ang aming Diyos, ang Diyos na makapangyarihan, O God. Walang imposible sa iyo. Kaya dapat lahat ng tao sa iyo lamang lalapit, hihingi ng tulong, O God. Hihingi ng lahat ng kailangan nila, O God, sa iyo lamang. Dahil sa iyo galing ang lahat, O Diyos. Yun ang itatak mo sa aming mga puso't isipan, sa aming mga presidente, sa aming mundo, O God, sa aming mga bansa, O God. Magkaisa, pababa sa kanilang mga tauhan, O God. Lahat kami, Lord, lumapit sa iyo upang kami maging maayos, maging masigla, maging malakas, O God, maging matagumpay at masagana ang buhay, O God. Maging maayos, O God. Please, Lord, hipuin mo ang lahat ng aming mga puso, ang kailaliman ng aming mga puso, O God, upang maging maayos ang aming mundo. Magkaisa, magmahalan ng totoo, magpatawad ng totoo, at magpakumbaba ng totoo. Una, para sa inyo at sa aming kapwa, nang maging mas maayos ang aming mundo, O God. Please, Lord, huwag mo kaming pabayaan. Tulungan mo kami, baguhin mo kami, linisin mo kami, O God, at patawarin sa lahat ng aming pagkakasala, pagkukulang at pagkakamaling nagagawa sa inyo araw-araw, O God. Please, Lord, please Jesus, please Holy Spirit, pakinggan niyo po kami. Dinggin mo po ang aming panalangin. Please, Lord, please, Lord, please Jesus, please Holy Spirit. Muli, Lord, salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Salamat sa pakikinig mo po sa aming mga panalangin. And ulit, Lord, please always bless us all and guide us all sa aming mga tahanan, sa aming lugar, sa aming bansang Pilipinas at sa buong mundo, Lord. Ikaw ang manguna. I-bless mo po kami lahat, upang maging mas maayos na ang aming mundo. Mas matahimik, mas malinis, mas matagumpay, mas masagana. At puro pag-ibig na lamang ang aming maramdaman sa aming mga puso. Wala nang galit, wala nang sama ng loob, God. Wala nang kasamaan, puro kabutihan na lamang ang itatak mo sa aming mga puso at isipan. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa bawat tao. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat po muli. Salamat po muli sa pagsama niyo sa aking channel, sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Salamat. Mabuhay po tayong lahat. At sa mga bago po sa aking channel ay mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating mga videos at click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat pa ng aking i-upload na videos. Salamat po muli sa ating Bible reading. Mabuhay po ang lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.